So ilo no, ngayon no, pag-usapan ito itong tungkol sa mga internet and gadget no, dito sa mundo ito. Alam nyo ba na may dalawang purpose? Ang internet kasi minsan nakakatulong sa atin sa pag-research sa mga importanteng mga bagay, at may pagkakataon din no na ito ay nakakasira sa atin no. Ang internet at saka mga gadget, lalo na sa panahon ngayon na technology na talaga ang naghahari, di ba? Technology na mga TikTokers, no, mga ganito, mga vlogger. Alam nyo ba na ang technology at saka internet, nagsanipwersa na ito, di ba? Yung mga cellphone ngayon, pwede ka na maka-internet, di ba? Maraming mga tao na nasisira nito. Putulan mo ng internet ang buong mundo, ang tao niyan mababaliw. Maraming mga tao mababaliw. Totoo yan. Ganyan hinipnotize or ginamit ni Satanas ang mundong ito. No? Ito yung isa sa mga pangunahing ginagamit ni Satanas upang wasakin ang tao. Ginagamit niya ang internet at technology upang wasakin ang tao. Maraming mga bata ngayon na addict talaga sa mga mobile apps, mga videos, mga content creator, sa mga vlogger, mga vlog, sa mga walang kwentang mga pinupost sa social media. Tanggalan mo ng mga gadget ang mga bata ngayon, nababaliw yan. Oo, totoo yan, nababaliw yan. Marami na ako nakikita dyan no, na mga gata na gano'n-gano'n kahit walang cellphone, nababaliw at na-addict na sa mga internet at gadget. Ito yung pinakamali na nagagawa ng mga magulang ngayong panahon, na hinayaan nila ang kanilang anak na papatayin ng mga technology at internet. Hindi lang ito sa mga bata nakakaapekto, kundi nakakaapekto din ito sa mga adult, sa mga matanda. Kahit may mga matatanda na rin na gumagawa na rin ng mga entertainment, mga vlog. So, winawasak ng internet at technology ang buong mundo ngayon. Ganyan ang kapangyarihan ni Satanas. Nakakatulong ito sa atin kung tayo ay may ni-research tayong magandang or mga impormasyon na mga gusto natin makakuha ng mga impormasyon. Ngunit winawasak naman ito ang bawat isip at puso ng mga tao na naa-addict dito. Nakakatulong ito sa mga tao na kailangan ng tulong, ngunit winawasak nito ang mga tao na walang kabuluhan ng kanilang mga ginagawa. So kung kayo po ay may mga magulang, bantayan nyo po ang inyong mga anak. Kasi nga sinasabi na yan dito sa kasulatan na darating yung panahon in the last days na ito yung mangyayari. Ang mga tao, wala na, hindi nakikilala sa Panginoon. Bagkus susundin na nila ang mga tao. Yung mga false teacher, magsilabasang mga gamit dito sa mundong ito, nawawasak sa tao. Lagi natin babantayan ang ating mga sarili, mga anak, mga magulang. Kaya nga sinasabi ko, putulan mo ng internet ang buong mundo ngayon, bababaliw ang lahat ng tao. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa mga tao. Maraming mga tao na hindi sigaw-sigaw, mga bata, hindi mo na alam. Tanggalan mo. Hindi gaya noong unang panahon. Kahit nga noong unang panahon, na-keypad pa lang yung gamit, cellphone, keypad. Nauso din yun eh. O, tatanggalan mo noon, na wala na, medyo nababaliw na rin eh. Kasi paano yung kontak ko, ganito? How much more ngayon na lahat ng mga entertainment na makikita na natin sa cellphone, kasi digital na at nasa internet na lahat at nakikita na natin. Connect ka lang sa internet, ayun na, nakikita na natin lahat ng kalaswaan na ginagawa ng mga tao, lahat ng mga karumihan, lahat ng ginagawa na walang kabuluhan, lahat ng mga bagay na makamundo. Ito yung mga bagay na sumisira sa isipan ng tao. Itong mga bagay na ito yung isa sa pinakamalaking pader na humaharang sa mga tao upang magbalik ang tao doon sa Panginoon. Ito yung pinakamalaking pader. Wasakin mo, tanggalan mo sila ng internet. Doon mo makikita kung sino lamang ang tao mananatili sa Panginoon. Ang mga tao, kahit mga Kristiyano, addict din sa mga entertainment. Mga vlogger, internet, digital, mga phone. Kasi nandito na lahat eh. Noon, gaya noon, gusto mo mag-research, pupunta ka pa sa mga computer shop. Ngayon, wala na. Ito yung balakid, ito yung pinakamalaking pader no, na umaharang sa atin upang tayo ay hindi makaabot sa Diyos. Ito yung pinakaharang. At maraming mga tao sa panahon ngayon, this generation, na mapupunta talaga sa impyerno.
dahil sa mga distraction na sumisira sa isip at puso ng mga bata, kabataan, mga matanda, mga adult. Maniwala kayo sa akin, ito ang mangyayari. Kaya nga kung ikaw mga preacher ka, ipagsikapan mo po na sabihin ang buong katotohanan upang malaman ng iba na itong ganitong klase ay kasalanan. Upang malayo ang mga tao at babalik sa Panginoon. Malayo ang mga tao dito sa mga makamundong bagay na ito na siyang dumidistract at sumisira sa kanilang isip at puso at pumipigil sa kanila na magbalik sa Panginoon. Pagsikapan po natin na sabihin ang buong katotohanan upang ang tao magbalik sa Panginoon. Pagsikapan po natin kasi ang buhay natin dito sa mundong ito lumilipas lamang. Huwag mong hayaan na ganitong mga klaseng mga gadget wawasak sa iyo. Hindi ka makaabot sa kaharian ng Panginoon. Marami mga vlogger ngayon. Mga vlogger pa lang, winawasak na mga tao ngayon, mga kabataan. Minsan nga may mga content creator na mga bata pa lang, mga bata pa lang. Nakakatayo pa lang, mga nagsasalita lang, 1 year old, 3 years old, 4, 5, ginagamit na nila upang ang tao ay linlangin. So bata pa lang, pinapatay nila, pinagamit na nila kay Satanas upang i-entertain ang bawat tao. Upang ang mga tao ma-entertain sa kanila, nakakatuwa ito, yung isip at puso ng tao wala na sa Panginoon kundi andyan na sa kanila. Yan ang papatay sa inyo pagdating ng araw if you don't repent. No, so hanggang dito na lang, no, maraming salamat. No, so kailangan magsisi tayo kasi ang ating Panginoon open arms lagi. Sinasabi ko lagi, bumalik tayo sa ating Panginoon, bukas lagi ang pintuan ng Diyos, bukas lagi ang kanyang kamay upang tayo ay tanggapin kung tayo ay bukal sa kalooban na bumalik sa Kanya. No? Anytime, hanggang nandito pa ang buhay na ito. So hanggang dito na lang, maraming salamat. And God bless everyone. Amen.